Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Ingat po no, yung team Kalingap na nagbakasyon po dyan sa Baguio. Ngayon po ang uwi nila no, Miyerkules, November 20, 2024. So ingat po sila sa biyahe dahil mahabang biyahe po guys no. Mula Baguio papuntang Daet, Camarines Norte. So ingat lang po sila. Ingat po kayo guys. Gusto ko lang pong gawa ng reaction guys. Ito nga pong live ni Kalingap Rap noong isang gabi. Hindi ko pa ito nagawa ng reaction dahil marami po tayong mga na-reactionan. So dito may nakita lang ako dito medyo interesting guys na gusto ko pong gawa ng reaction. Unang-una po dito guys, ito nga pong nabanggit ni Kalingap Rap na tumira sila doon o courtesy ng isang agency sponsor na sinagot po ang hotel no, although may mga charges naman ng konti. Pero tumira po sila doon. Okay? So, ito guys, panoorin natin sandali. Nakakatakot nga mga kalingap dito sa hotel, sa totoo lang. Kaya ayaw ko talagang mag-check-in sana dito. Kaso, nahiya na rin ako kay sir, nag-offer sila. Saka andun na rin po. Balik na kasi sa transient. Oo nga, mabalik na po kami. Ayun, so napanood natin guys, no, nabanggit ni Kalingap Rap na nakakatakot pala. Nakakatakot daw o parang iba yung naramdaman niya habang nandoon siya sa hotel. Kaya ayaw niya magtagal doon. Nakailang araw lang yata sila dyan sa hotel na yan. Okay? Ngayon, naalala ko tuloy guys, yung mga kwento-kwento nila na may white lady dyan sa Baguio. Okay? At dito guys, habang nagkikwento nga si Kalingap Rap ng gano'n, na iba yung naramdaman niya, basta no, parang nakakatakot, ika nga tumira doon. At marami pong haunted house dyan. Haunted hotel, haunted house. Marami po dyan sa Baguio. Kaya nagulat ako nung nagkikwento siya, biglang may lumabas na babaeng nakaputi. Okay? Pero si Ate Nelia pala, may nasikaso yata. Pero sa tingin ko guys, no, kung nagtagal sila dyan at nagkataon na brown out ika nga, sa tingin ko mangyari ito guys. No? Ito panoorin natin sandali. Nakakatakot nga mga kalingap dito sa hotel, sa totoo lang. Kaya ayaw ko talagang mag-check-in sana dito. Kaso, nahiya na rin ako kay sir, nag-offer siya. Saka andun na rin po. Ayun, so nakakatakot. Kung nangyari yun guys, brown out, habang nagla-live si Kalingap Rap, biglang may dumaan na white lady sa likod. So, di ba? So, pang good vibes lang po yan guys, no? Alam natin na may white lady po dyan sa Baguio. At nagpapakita po yan minsan. Sabi po nila, hating gabi, siyempre hindi naman siya pwede magpakita sa araw, kundi sa gabi. Pero yun, marami din talagang nagsasabi na maraming haunted places dyan sa Baguio. Siguro, nung araw, marami siguro mga pinatay dyan na wala ikang hustisya. Katulad po nitong kwento ng white lady, sabi po nila, may isang babae daw po na ni-rape dyan. Okay? Ni-rape po yata ng isang taxi driver. Kaya naman, nagpapakita itong white lady mostly sa mga taxi driver. Yun. Pero, yun nga, maraming mga haunted house dyan at baka isa na din itong hotel na tinirhan nila Kalingap Rap na kung saan iba yung naramdaman niya. Sabi nga niya, nakakatakot tumira dito guys. Okay? At sabi ko nga po, kung nagkataon na nagla-live siya at nag-brown out, baka mamaya biglang may white lady nga na dumaan sa likod niya. Yun po ang pang good vibes natin na subject guys. At dito nga po sa nakwento ni Kalingap Rap, nakakaiba po ang kanyang naramdaman. Baka nga meron. Kasi nga guys, no, ang ano natin, ika nga no, pag nasa isang lugar tayo na merong ibang tao, ika nga no, ibang elemento, minsan naramdaman natin yun. Okay, na minsan merong malamig na parang dumapo sa atin bigla, no? Mainit naman yung lugar, pero biglang may naramdaman tayo na malamig. So yun po yung naramdaman natin pagka meron tayong na-feel na parang ghost, no, na lumapit sa atin, umulto. Okay? So yun po yung isang kababalaghan na subject natin guys, no, tungkol po sa white lady. Okay? So ngayon guys, dito naman tayo sa isang subject natin na nilagay ko nga sa thumbnail na noong pumunta sila, malungkot at maraming nagtampo, nagiging issue po yun. Pero ngayon, kung hindi man ako nagkamali, no? Kasi hindi naman natin napanood pa yung live nila na ito nga paalis na sila. Pero base dito sa live ni Kalingap Rap, mukhang uuwi silang masaya. Magkasama at masaya itong Jumcar. Okay? Base dito sa live ni Kalingap Rap, ito guys, panoorin natin sandali.
Kuya Rab, pwede bang doon na lang sumakay si Carla pauwi ng van, sponsor ng Jump Car? Ay, pwede naman po. Para maranasan din ni Carla yung yung van na yun. In-sponsor sa kanya. Ang alam ko dapat talaga doon sila eh. Sila Carla and Jomar. Pero syempre, ang pangit naman po ng ganun. Kasi andun nga tayo para sama-sama. Okay lang na iwaiwalay ang K-Boys, pero yung sama-sama dapat yung angels and beneficiaries natin. Okay lang po yun. Pero pag uwi po, pwede naman po. Total, pauwi man na rin po eh. And kahit yan ako na lang si Rosan para may kasama din si Carla. Yun, so meron po kasing nagtanong o nagsuggest, baka pwedeng si Carla doon na sa van o sa coaster kung saan nandoon po si Jomar. Okay, so yun po yung isang suggestion nang nag-comment po sa live ni Kalinga Prab. At wala naman pong problema. Okay, so nagkaroon ng issue doon dahil nahiwalay si Papa Jones doon sa van na nirentahan at si Carla naman nandoon sa Milky Way. Samantalang ang dalawang tandem, ang Itzy at ang Cedros, nandoon kay Kuya Bal. So nagkaroon ng palitan ng opinion, minsan maanghang na opinion. Okay, so sana wag na po sanang gawing issue yun guys, no? Dahil hindi po yun sinadya. Okay, nagkaroon po talaga ng problema o late no? Medyo na-delay yata si Papa Jones, kaya naman hindi na po nakasama doon sa Milky Way, no? O parang ganun po yung pagkaintindi ko kung hindi ako nagkamali. Okay? So, ngayon, ito guys, sabi ko nga, no, nagkatampuhan sila o may tampuhan sila nung nagpunta ng Baguio, pero at least nakikita natin guys, uuwi silang masaya, uuwi sila ng sweet dahil nga magkasama sila dito sa rented van. Ayan, kung hindi nagbago yan guys. So, yan, base po dito sa live ni Kalinga Prab na yun po yung kanyang pinangako. Okay? At para naman na hindi mag-iisa si Carla doon, ipasama na din po niya si Roseanne. No? I'm not sure kung pati si Cedric isama po doon. Malamang siguro para tandem na sila. Dalawang love team po sila doon sa van. Okay? Now, base naman sa mga comments, parang gusto nila ang Itzy doon pa rin kay Kuya Bal. Okay? So baka itong Jomcar lang at ang Cedros ang doon sa rented van. Okay? At nakita naman po natin guys, no, yung kanilang tampuhan ay nawawala na. Nakita natin sa mga live po nila na close na po sila uli. Mayroong upload po dyan si Kalinga Prab guys. Sa mga hindi nakapanood, panoorin po natin episode 65, no? Napakaganda. Lahat po ng tampuhan ay nasolve po sa episode 65. Hindi pa natin pwedeng gawa ng reaksyon dahil siyempre wala pa po sa tamang oras. Okay? So yun na po guys ang ating konting reaction dito nga po sa topic natin. Ang una po ang isang kababalaghan na posible sanang mangyari kung hindi sila umalis ni Kalinga Prab dyan po sa tingin ko isang haunted hotel. Luxury hotel na pakiramdam ni Kalinga Prab parang kakaiba, parang nakakatakot. Okay? At dito naman sa pangalawang subject natin, yung nga po nabanggit ko, masaya ang Jomcar fans, mga sponsors at mga nagsuporta sa love team na Jomcar dahil nga po uuwi po ang team na masaya o ang tambalan na masaya. Okay? So yun na po guys ang ating konting reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta. Panonood po ng mga video uploads po namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares. At lalong-lalo na po no, sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.